araw mga kaubas, welcome to our channel, yung Backyard Grapes Farming. Ngayon, i-update ko kayo dun sa Catawba grapes ko after 60 days ng ating pagkaka-pruning. Nung the last time, nung nag-update tayo rito, yung bud breaking stage, flowering stage, at saka yung cluster ng ating grapes, yung medyo maliliit pa. Pero sa ngayon kasi maganda na yung kinalabasan. Medyo lumaki na yung mga cluster of berries niya. Magaganda na, no? Huwag nyo palang kalimutang munang i-like and subscribe yung aking YouTube channel na Backyard Grapes Farming mga kaubas, no? At mas maganda mag-comment at mag-suggest kayo para minsan masasagot ko. Okay? Heto na yung ating yung update regarding dun sa ating grapes. Yan. Medyo lumaki na yung kanyang mga cluster. Ayan o. Dami. Yan. Malalaki na yung berries. Yan. 20 days since nag-start ako ng mag-pruning. Halimbawa, first day nag-pruning ako. Doon ako nag-i-start magbilang ng pagbubunga. Tsaka ng pag-harvest. So halimbawa, nag-pruning ako ng September 1. So bibilang lang ako ng 120 days. 30. So until December 31, doon tayo mag-i-start mag-harvest. Pero sa 90 days nito, magkakaroon na yan ng mga mahihinog na. Magkaka-ripe na. Yan. Mag-iiba na yung kulay niyan. Yung mga ganito kasi maasim yan. Maasim yan sa itsura. Parang kamyas pa ang lasa niyan. Kasi hilaw pa, kulay green pa. Kulay green pa yan. Diba? Yan. Tapos meron siyang white powder. Yan. Ang white powder kasi yan yung tanda ng pagkaka-fresh niya. Yan. Ganda. So, mamaya pupunta tayo doon sa una kong puno. Yun, medyo may hinog na yun kasi mas nauna ako nag-pruning doon. Then, ang lusog niya ulit. Kung mapapansin nyo, yung nung nag-pruning ako, nawala na yung mga dahon yan. Tapos, yan. Dahil nga nag-pruning tayo, nagpanibagong shoots ng bagging o ng vines. Ayan o, ang lusog niya. Ito yung bagong shoots. Ito yung magiging panibagong cuttings na pwede nating makuha at maitanim ulit. Diba? Kita nyo, ang kapal ulit. Ang lago. Aside from malago, maraming bunga. Wow. Maasim pa yan. Ayan o, lalaki o. Lalaki. Laki ng yan. Laki ng piso. Very nice. Maganda. Di ba? And then, yung gantong stage na yan, magi-start nang magbulukan yung mga ibang dahon yan. Katulad nito. Ayan. Magbubulukan na yan. Ayan o, naglalaglagan na yung maliliit na dahon. Kasi nga, magmamature ulit yung vines yan. Magmamature ulit. Magiging brown. Ayan, magiging brown na ulit. Una, then sa bandang dulo, green. Ayan. Ayan. Then, pag nag-pruning tayo ulit, pag naglagas na ulit yung mga dahon yan, ang tansya ko rito, makakapag-pruning ulit tayo rito after harvest. After harvest ito, mga January. So, ulitin ko, October pa lang yan. So, January, pwede na ulit tayo magpabunga ng ating grapes. No? Ayan o. Nagmamatured na. Nag-yellowish na ulit at tinutubuan na ulit ng punjay. Yan. No? So, pagka ganyan nangyari dyan, huwag na kayong gumamit ng anything na i-spray nyo. Huwag na.
Kasi ganun talaga ang cycle ng ubas, no? Unti-unti naglalagas ang dahon, natutuyo, nalalaglag, no? Ganun talaga ang cycle ng ubas. Tignan nyo, ang lusog. Yan. Pagmasdan nyo, kasi nga, para makita nyo yung, yung cycle niya. So, halimbawa, yan, sobrang kapal niyan. Pagkatapos nating mag-harvest yan, maglalagas ng dahon yan. After maglagas, mag-a-apply ka ulit ng abono. After 15 days, mag-a-apply ka, pwede ka na mag-pruning. Ganun lang ang cycle ng ubas. So, kasi based on my experience, ganun lang talaga eh. Hindi ako natakot. Tsaka yung based on my experience, tsaka yung aking pagre-research, ganun lang talaga ang cycle ng ubas. Yan. Pero mahirap makapagpabuhay. Medyo maselan. Ang kagandahan kasi sa pagpapabunga ng ganitong buwan, wala ka ng kalaban, kundi ibon na lang. Yan, katulad nito. Tinutukan ng ibon to eh. Ayan o. Tinutukan ng ibon. Ayan o, may tama. Tikman natin. Mga asim. Lasang kumyas. Yan. Ano, tinugaalaga ng ating ubas. No? Okay? Hanggang sa muli at maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.